Ngayong taong 2025, tila mas umiinit na ang ugnayan po sa pagitan ng dalawang malalaking pangalan dito sa mundo ng crypto. At yan po ay si Cardano at saka si XRP. Marami po ang nasurpresa at natuwa nang pumutok ang balita kung saan ay may planong integration ang Cardano-based Tokyo wallet sa XRP Ledger. Ang simpleng balitang ito ay may malaking epekto hindi lang po sa global crypto community kundi pati na rin sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng integration na ito? Bakit napaka-importante nito? At ano po ang maaring idulot ng partnership na ito sa hinaharap? Kaya yan po ang ilan lamang sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang Tokyo wallet at bakit ito mahalaga sa partnership na ito? Ang Tokyo wallet ay isang makabagong smart wallet na nakabase po sa ecosystem ni Cardano. Isa ito sa mga inaabangan ngayon dahil bukod po sa pagiging secure at user-friendly, ito ay dinisenyo para makapag-interact sa iba't ibang blockchain. At ang magandang balita, plano ngayon ng Tokyo wallet na mag-integrate sa XRP Ledger. Kapag natuloy ito, ibig sabihin ay pwedeng gamitin ng mga Cardano users ang Tokyo wallet para makipagtransaksyon o mag-store ng assets ni XRP. Isa pong malaking hakbang para sa interoperability ng dalawang blockchain na matagal nang iniugnay sa isa't isa. Ngayon ay bakit po mahalaga ang interoperability dito sa mundo ng crypto? Sa simpleng salita, ang interoperability ay ang kakayahan ng dalawang magkaibang blockchain na mag-usap o mag-share ng impormasyon at asset sa isa't isa. Isipin mo na lang na parang dalawang bangko. Kung may interoperability, pwede kang magpadala ng pera mula sa isang bangko papunta sa kabila, kahit magkaiba sila ng system. Dito po sa crypto ay napakahalaga nito kasi maraming project ang gustong pagsamahin ang kanilang lakas. Sa kaso po ni Cardano at ni XRP, parehong may kanya-kanyang lakas na pwedeng pag-isain. Yan, pwede po silang pag-isahin para makagawa ng mas magandang ecosystem. Ayon po mismo kay Ginoong Charles Hoskinson, siya po ang founder ni Cardano, may tinatawag siyang whole XRP package na matagal na raw niyang inihahanda. Kasama dito ang integration ng XRP sa DeFi or Decentralized Finance, ang airdrop ng Midnight at maging ang Real USD integration. Bagamat may mga tensyon noon sa pagitan po ng XRP community at ni Ginoong Hoskinson, ngayon ay tila mas maganda na ang takbo ng relasyon. In fact, mismong si Ginoong Hoskinson na ang nagbunyag na nakikipag-ugnayan na po siya sa mga executive ng Ripple, isa sa mga pangunahing developer ng XRP Ledger. Ano naman po ang papel ng Midnight sa integration na ito? Ang Midnight ay isa pong sidechain ni Cardano na nakatuon sa privacy at security. Pero hindi lang yan ang plano para sa kanya. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, gusto niyang gawing DeFi layer ng XRP Ledger si Midnight. Ibig sabihin, kahit hawak pa rin ng mga users ang kanilang XRP sa XRPL, pwede na silang makagamit ng mga DeFi services gamit ang privacy features ni Midnight. So kung isa kang XRP holder, maaaring dumating ang panahon na pwede kang mag-stake, magpautang or lending po yan, o sumali sa liquidity pools nang hindi mo kinakailangang ilipat ang iyong token sa ibang blockchain. Ano po ang magiging benepisyo ng partnership na ito para kay Cardano? Malaki po ang pwedeng kitain ni Cardano dito. Literal
at figurative. Una, makakakuha siya ng access sa liquidity ni XRP na umaabot ng bilyong-bilyong halaga. Pangalawa, maaari nitong palakasin ang developer activity sa ecosystem ni Cardano. Dahil mas maraming developers ang maaakit kung makakonekta na sila sa mas maraming users. Bukod pa rito, posibleng ma-resolve rin ang ilang problema ng Cardano gaya po ng kakulangan sa TVL or total value lock at mga stablecoin integration. Kung tutuusin, ito ay isang win-win scenario para sa dalawang panig. Ano naman ang magiging benepisyo para kay XRP? Kung si XRP naman ang tatanungin, malaki rin ang advantage. Makakagamit siya ng smart contract functionality at iba't ibang DeFi applications mula kay Cardano. Ibig sabihin, hindi na magiging limitado ang paggamit kay XRP sa simpleng transfer lang ng funds. Mas magiging flexible na siya, mas makabago at mas empowered para sa mga susunod na development. Sa tulong po ng Midnight at Tokyo Wallet, posibleng mas DeFi active na itong si XRP. Isang bagay na matagal nang inaasam ng community nito. Ngayon ay may connection ba ito sa plano ni Ginoong Hoskinson para kay Bitcoin? Oo. Interestingly, hindi lang si XRP ang target ng integration ni Ginoong Charles. Recently or kamakailan, binanggit niya rin na gusto niyang i-unlock ang DeFi capabilities ni Bitcoin. Ayon sa kanya, kung matuloy ito, mas malaki raw ang impact kaysa sa DeFi ng Ethereum at Solana. Kung magiging successful ang integration ni Cardano at XRP, maaari itong maging template o prototype na kung paano pwedeng i-expand ang DeFi sa iba pang blockchain gaya ni Bitcoin. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang partnership na ito ay isang magandang balita. Una, mas dadami po ang wallets at platforms na pwede nating gamitin para sa ating investments. Pangalawa, mas magkakaroon tayo ng access sa iba't ibang DeFi services, lalo na kung hawak natin si XRP o si ADA. Hindi na tayo limitado sa isang network lamang. At higit po sa lahat, kapag mas naging interoperable ang mga malalaking networks tulad po ni Cardano at XRP, nagiging mas mainstream at mas accessible ang crypto sa lahat, kabilang na po tayo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ito ay isang malaking hakbang hindi lang para kay Cardano at XRP, kundi para sa buong crypto industry. Kung noon ay kanya-kanyang laban ang mga blockchain, ngayon ay dumarating na tayo sa panibagong yugto kung saan ang collaboration at interoperability ang susi. Kung magtatagumpay ang integration na ito, magbubukas ito ng maraming pintuan para sa mas ligtas, mas maayos at mas connected na crypto ecosystem. Sana ay maging simula ito ng mas maraming partnership at maging daan para sa mas maraming Pinoy ang makinabang sa decentralized finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.